So magandang araw mga boss, mga ka-Daniel. Pala yung order ng taga Pangasinan na Calandius oil na mushroom type yung burner. Bali yung isa niyan Baguio at saka Binggit yata yun, yung isa, nakalimutan ko. Basta dalawa yung order niya, kaya ititesting ko para isin ko sa kanya yung apoy, kung nagandahan ba sila, kung kukunin talaga nila o hindi, para hindi sila magsisi pag dumating na sa kanila yung item na to. So ayan, no, napakaganda ng apoy, blue flame at LPG flame mode, you know. Napakalakas niyan mga ka-Daniel. Kahit malaking kaldero, salangan nyo yan, kayang-kaya yan. Kasi walang harang dyan, nakalabel yan yung tangke sa patungan ng kaldero. Nakalabel lang siya. Bali wala pala yung laman yung tangke niya. Binuhos ko lang niya sa chamber para hindi na madumihan, kasi ipinturahan ko na yan bukas ng umaga at hapon, papa-deliver ko na sa GNT. So ayan, mga ka-Daniel, blow na blow. Kitang-kita naman yung banda ng apoy at walang pugak-pugak. Okay naman yung niya, deliver ng apoy. Ayan, no? Yung konti na yan nagdidilaw-dilaw, okay lang yan, walang problema yan. Hindi na mag-uuling yung kaldero nyo. So bali may isusunod pa pala ako niya, at nasa 6 na piraso yung chamber na bibili nila sa iba-ibang lugar. So ayan, no, napakaraming butas yan mga ka-Daniel sa taas, pero isang linya na lang yan, dati dalawa. Hindi ko nagustuhan yung dalawa pero gagawa pa rin ako ng dalawa, pero sa malaking chamber siguro sa D5 titesting ko kung yan, isang linya lang yan, yan ititesting ko pa yan, bali 6 yan mga ka-Daniel. Yan, kasi yung dalawang linya dati ginawa ko, parang nagkakabuhol-buhol yung apoy, kaya hindi maganda yung delivery niya. Kaya ito ginawa ko isang linya, pero gagawa pa rin ako ng dalawang linya, kasi may naghahanap, gusto dalawa daw para mas malakas daw. Titingnan ko kung makakagawa ko ng maayos na buga ng apoy, kasi maganda nga tingnan, dalawang layer yung butas. Kung hindi naman maganda yung apoy, wala rin, hindi rin papansinin ng mga bibili sa atin yan, kasi tinitingnan nila yung ganda ng apoy karamihan, hindi naman tinitingnan nila yung kung anong performance yan. Basta makikita lang nila yung okay yung apoy sa paningin nila, magtatanong na sila kung magkano. Kaya lang sa akin talaga may kamahalan ang banner ko, mas mataas ang presyo ko kaysa sa iba. Pero yung isang klase, yung diretso lang, medyo mura lang yun. Ito kasi mabusisi gawin, kaya medyo tinasan ko ng konti. Ayan, blow na blow, ganda ng apoy, Kitang-kita yung lumalabas sa burner, kitang-kita,
Blue na blue yan. Wala akong hinahalo dyan. Yung isa pa, ubos na yung langis. Hindi ko nalalagyan para mabilis lumamig kasi pipinturahan ko din yan mamaya. Ito medyo nadepengan ko ng langis. Kaya tingnan nyo, kumalat sa frame, oh. Kasi pag linakasan ko yung hangin, sumasama yung langis eh. Lumalabas din yung langis sa sobrang ng hangin. Lumalabas din yung ibang langis, oh. Yan, pag wala na talaga ng tissue, oh. Wala, napakalinis ng apoy, oh. Napaka-blow talaga, oh. Yung mainit na, ganyan na yan. Ang ganda, oh. Tingnan mo, lakas ng hangin. Oo. Pero tingnan nyo yung burner, hindi nga umitib. Yung sa gitna, oh. Puti pa, oh. So ayan, pauubusin na lang natin yung langis niyan para malinis na at mapinturahan. Yun, wala na, oh. Lilinisin na lang yan. Tatanggalin ko yung burner at lilinisin. Yun ang kinagandahan sa natatanggal litrid ang nakatwided lang ang burner kasi sa paglinis hindi ka mahirapan, hindi ka dudukot-dukot ng kamay mo. Tanggalin mo lang yung burner na yan. Napakalambot niyang tanggalin kahit walang pihitan yan, kamay lang yan. Kung medyo matigas kasi uminit, pukin mo lang ng bahagya yung taas na yan, 2-3 pukpok sabay ikot. Ganun ang teknik niyan mga kadanyel sa pag-ikot ng burner. Pag hindi niyo kaya, konting pukpok lang sa taas yan. Pag ikot nyo, sama na yan. So ayan mga kadanyel, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang muna ang vlog na to.